PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga Narito na ang programang magsisilbing daan upang magpagaan sa bawat hinaing at problema ang inyong idudulog. Tututukan ang bawat makabuluhang pag-aksyon ng mga kinaukulan. Ang serbisyo publiko na kahit sa anong paraan at sa abot ng aming kakayahan ay aming susolusyonan. Ang programa nagdudugtong sa bawat yugto ng buhay. Ngayon ay Biyernes, April 13. Tugon, aksyon. Ngayon, ito ang Responde. Magandang hapon, ako si Oring Miranda. Apat na taong pinaghirapan ni Johanna Dedico ang kursong BS Nursing sa University of Perpetual Health System Delta. Pero gaya ng mahigit 100 graduating nursing students sa nasabing universidad, ay laking dismaya ni Johanna nang magpasya ang pamunuan ng eskwelahan na hindi sila magtatapos ngayong taon. Ito ay dahil bumagsak umano sila sa subject na Nursing Audit o Nursing Enhancement Program. Kami po is under old curriculum, which is the CMO number 30. Ang original po na curriculum ng CMO number 30 is wala po yung tinatawag ng school na Nursing Audit, Nursing Enhancement Program, which is sinama lang po nila sa curriculum namin dahil accredited daw po sila ng PACOCOA, which is there are level 2. So ang level 2 daw po ay pwede daw pong mag-revise ng curriculum without the permission ng CHED. So, pero ang ano po dun ma'am, walang orientation ng nursing audit, hindi po sinabi kasi, kumbaga, based on Magna Carta, ang estudyante po ay kailangan malaman or may inform students na kailangan silang, kumbaga meron silang bagong curriculum. Meron silang nilagay na curriculum. Kasi kung ikaw po ang estudyante, mag-e-enroll ka, alam mo pong under ka ng old curriculum, which is same lang din po talaga ng curriculum. Tapos malalaman po na, kung meron po talaga kaming alam, kung may alam po talaga kami nakasama sa curriculum namin ng nursing audit, hindi na po kami mag-e-enroll sa perpetual na ay dito hindi ka pala makakagraduate dito kasi kailangan mo pa ng pre-board exam. Pag hindi mo na ipasa ang pre-board exam dito, bagsak ka. Unlike sa ibang school po, ang pre-board exam nila o ang nursing enhancement program po nila o yung tinatawag na in-house review, hindi po doon basihan kung gagraduate ang estudyante o hindi. Ang masaklap pa ay hindi naman naging transparent ang kanilang universidad sa kanilang mga grade. Kung ilagay na po natin sa senaryo na pag bumagsak ka po ng nursing audit, hindi ka po makakagraduate. Pero how come po na marami pong nakagraduate na bumagsak? Which is wala pa pong transparency ng grades. Na prelim to finals po namin, walang pinakikita sa amin na kami, yung answer sheets po namin hindi po pinapakita. How come po na maniniwala kami na yun yung mga grades namin? Masama ang loob ng mga estudyanteng ito dahil nang sinubukan nilang makipag-ugnayan sa mga administrator ng kanilang eskwelahan para ipaglaban sana ang kanilang karapatan ay tila pinagpapasapasahan lang sila. Ni hindi raw sila binigyan ng removal exam o sumailalim sa deliberasyon bilang mga graduating students. Isang araw nasaktan ako nung pinagpasapasahan kami na ang sabi is makakausap namin yung school director by 4 p.m. Then pagdating dun sa office niya, wala daw siyang appointment. Sana harapin nila kami ng tao kasi parang tinatrato din namin sila ng tao. Pati po mga magulang po, nakausap na po din po sila, umiiyak, humihingi po ng konsiderasyon, kung magkaroon po ng resolution. Kahit nga po yung pag-take po namin ng removal exam, hindi rin po kami pinayagan. Hindi na po kami binigyan ng chance kahit po evaluation or deliberation, wala pong nangyari. Dahil after po ng exam namin, kinabukasan po, nag-encode na po sila ng grades, which is Friday. Tapos Saturday, Sunday, wala pong klase kaya hindi po makapunta po kami agad sa school para po magreklamo o para tignan ang grades namin. Pumunta po kami ng Monday, wala na po. Kinausap po namin, firm daw po ang decision nila na hindi daw po pag-graduatein. Naniniwala ang mga kabataang ito na ang isang subject na hindi naman talaga sana kasama sa kanilang old curriculum ay hindi ground
para hindi sila makapagmarcha ngayong taon. Hindi naman po kami, ma'am, tutol dun sa subject na nursing audit. Para po sa amin, mas makakatulong pa nga po yun na ititake namin siya. Kumbaga, pinaghahanda po yung future namin. Kumbaga sa amin, ano po yun, kumbaga positive yun. Pero yung, siya po yung magiging basihan na para po hindi kami makagraduate. Parang napaka-unfair naman po yun. Kaya nga po tinawag siya na enhancement program is para lang i-guide kami kung prepare pa po ba kami kung prepare na po kami mag-take ng July or kailangan pa po namin mag-review para mag-take ng December. Sana naisip man lang nila na hindi basehan yung nursing audit sa kahit sinong estudyante. You can just simply put something as nursing audit para lang ma-determine yung educational status ng estudyante kung ano yung natutunan niya from first year to fourth year. Nanawagan ang mga kabataang ito sa pamunuan ng University of Perpetual Help System Delta na sana ay maging patas sa pagpapasya at nanindigan din sila na patuloy nilang ipaglalaban ang kanilang karapatan at sisikaping mabago ang sistema ng paaralan upang wag na itong maulit pa sa mga susunod na taon. So, sa akin naman, I don't take this personally. Wala akong galit sa kanila or what. Sa akin lang, gusto ko lang makamtan namin, ako, on behalf of the students, yung kung ano yung sa tingin namin is yung tama, yung karapatan din namin bilang estudyante. Sana maintindihan nyo rin po kami yung pinagdadaanan namin sa 4 years na pinaghirapan namin to. Parang sana tulungan nyo rin kami. Tapos, yun na nga, yung iba sa amin, pag yung pinilit nyo po yung sa inyo, yung iba sa amin, hindi na rin makakapag-aral. Parang nasira na yung pinaghirapan din nila ng apat na po. Yung sa review center po na inano nila, kinuha, na ang gusto po ng review center na yon na average na passing grade is 70% po. So, yung, diba po sabi nila na kasama na sa school ng curriculum po yon. Pero po ba't ganun? Kumuha pa sila ng review center para magturo sa amin instead na dapat sa kanila po yung responsibilidad na magturo noon. Kasi part po yun ng school eh. So ibig sabihin, yung mga teacher po dapat ng school lang magtuturo noon. Nagsikap po kasi mula first year hanggang marating ko po itong final 4th year ng aking stage sa college life kung saan ako po ay umaasa na nandun na po, malapit na po, araw na lang po yung binibilang ko para sa pagmarcha. Gusto ko po sanang ma-realize and ma-consider naman or ma-appreciate naman ng school yung aming hinihiling. Ang sabi pa nung dean namin na yung graduation ceremonies lang. Sinong bata in their right mind would not want a graduation? It's not just simply a privilege or a ceremony. It's something to look forward to. Hindi man namin makuha yung gusto namin talaga is gagawan talaga namin ng paraan na hindi na maulit to. Na kahit umabot pa sa korte or magkaroon pa ng legal issues. Kasi ilang taon na nangyayari to. Sa kabila ng lahat ay nananatiling buo ang pag-asa ng mga kabataang ito na hindi dito matatapos ang mga pinaghirapan nila sa loob ng 4 na taon. Ako sa Eileen Quintana, ang inyong koresponde. Mga kaibigan, hindi naman naghahabol o maghahabol ang mga estudyante ito kung wala silang alam na habol sa kaso ito. Alamin natin kung ano bang kurso itong Nursing Enhancement Program at kung ito ba'y dapat nga bang kasali sa curriculum ng mga nursing students. Subukan din po natin hingin ang panig ng University of Perpetual Help System Delta ukol sa bagay nito. Tutok naman po, magkabalik ang Responde. Ayan, naririnig niyo ako? At meron ding para sa medyo hindi na bata. Magsisimula sa April 16 hanggang May 18. Kaya itigil na. Siyang panahon para mamili dahil katatapos
Mga kaibigan, kanina po narinig natin ang panig ng nursing students na hindi graduates ng University of Perpetual Health College. Ngayon naman, alamin natin ang pahayag ng pamunuan ng eskwelahan. Kanina nakausap natin o makakausap po natin si Dr. Loreto Alfonso, ang School Director ng UPHSD. Director, sir, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon po naman, Mr. Onin. Yes, sir. I am si Dr. Alpo. Ang pangalan ko po ay Alfonso, hindi po affiliated po. Ayun, Dr. Alfonso. Loreto. Opo. Dr. Alfonso, kanina po narinig po natin yung panig ng ilang mga estudyante po ng Perpetual Health. At talaga nga po nakikiusap sila na kung maaari ay pag-graduatein na. Ano pong damdamin nyo sa ipinapanawagan ng mga estudyante ito? At meron sila isang subject na naipasa. Ito nga po yung Nursing Enhancement Program. Unang-una po, pasalamat kami sa inyo dahil binigyan niyo kami ng kakataon na ito. Ngayon, marami pong mga issue na nasabi tungkol nga doon nilang mga hinahihi. Magsimula po nila yung isang subject na tinatawag natin na Nursing Enhancement Program o Nursing Audit. Sa totoo lang nito, ang ganitong subject ay nabigay na po ito, nasubmit na po ito sa CHED, at ito po ay nagsimula pa nung second semester ng 2006-2007 po. At alam niyo po na itong ito pong dokumento na ito ay pinakita po namin sa kanila kasi nag-usap na po kami nito sa harapan ng CHED. The same group po ito. Nag-usap-usap na po kami nito. And then, pangalawa, yung sabi nila na itong pre-board ay para bagang hindi kasama dun sa dapat nilang ipasa. Hindi po ito pre-board. Ito po ay isang subject. Kagaya ng subject na PE, kagaya ng subject na English, kagaya ng subject po na NCM 101, 105, ganun po. Kaya ngayon, ang isang tao po, ay isang estudyante po, ay kailangan mayroon siyang sinusunod na tinatawag natin pong curriculum. At ang curriculum po ito ng nursing, dito po sa amin, sa aming pamantasan, ay kasama po ito ang subject na Nursing Enhancement Program o Nursing Audit. Okay. Ngayon, patuloy po pa ba ako? Yes, sir. Pangalawa, okay. Ngayon, yung sinasabing ugnayan na ito, kami po ay pumunta na po sa CHED. Bago pumunta sa CHED, ang aking ay kinausap na po sila ang maraming mga estudyante at maraming mga magulang. At ipanakita sa kanila ang lahat ng mga tinatanong. Ngayon, yung palaging sinasabi nila na hindi sinabi sa kanila na kasama ito sa curriculum, ay hindi po totoo yun. Dahil lahat po ng mga first year students po namin at kanilang mga magulang o mga guardians ay pinapapunta sa sinasabi natin na orientation nung sila po ay first year. Nagsimula po nung first year at mayroon po kaming mga katibayan na sila po ay pumirma nung sila ay pinatawag sa tinatawag natin pong orientation. Mga 3 o 2 araw matapos simula ang klase ng Hunyo bawat taon. Ngayon, hindi lang po ito ginagawa ng first year. Ginagawa rin niya ng second year, third year, at lalo na ng fourth year po sila. So, pwede namin ipakita sa inyo kung mayroon kaming pagkakataon na mayroon kaming mga prueba na sila po ay pumunta at madaling sabihin na hindi namin sinabi sa kanila yon. Nandito po sa agenda po namin, sa aming mga documents dito na yung nursing is part of the curriculum and is one of those to be discussed during orientation. Sir, ngayon, yes, sir. Yung last na ito muna para hindi ko makalimutan po, no? Yung sinasabing removal
or evaluation or deliberation, alam niyo po, dahil ang ating nursing enhancement program ay isa po sa mga subject sa curriculum at ganun rin ang pagbibigay ng mga examinations. So every prelim mayroon silang evaluation and deliberation. Prelim, midterm at saka finals. Hindi po totoo ang sinasabi nila na dito lamang sila na-fail ng finals. Final grade po, sa palagay ko, lahat po tayo naging estudyante, ay mayroon tayo, dito po sa aming pamantasan, averaging ang aming sinusunod po na pamantayan para makarating tayo po sa final grade. Kahit po, kasi ang sinasabi pa, parang bumagsak lang sila dun sa final exams. Napakarami po pong yung prelim at midterm, kasama po yun sa kanilang at pagkukuhanan natin ng final grade. Kaya mayroon po tayong lahat ng basihan noon. Kaya hindi sa isang maliit lamang na determination ay doon ang batayan. Hindi po. So, wala na ba talagang sort of chance na makapagmarcha muna mga estudyante ito at saka na lamang kunin itong subject na ito, sir? Ganito po, Ginoong Onin, no? Sa buong pamantasan, mula sa mayroon kami kasing elementarya, high school, kolehiyo at saka graduate school. Sa lahat po niyan na aking kinasasakupan, mayroon po tayong policy ng po yun, ay hindi namin pwedeng ipagmartyahin o kasama sa kanilang graduation pag mayroon pa silang hindi na ipasang lalong-lalo na ang mga subjects nila sa curriculum. Ngayon, kaya nga, gusto kong ipaalam rin po sa inyo na hindi ang mga students ang hindi namin pinayagan sumama sa kanilang mga graduation. Marami po dyan mga engineering students namin. Mayroon dyan HRM students po namin. Pa dyan yung aming mga ComSci, yung aming mga mass communications. Ayan, hanggang ngayon, humihingi sila na isasama sila sa aming graduation. Ay, hindi po pwede dahil pareho silang mayroon isa o dalawang hindi pa natapos sa kanilang mga prerequisites for graduation. Ayun. Kaya kailangan, sir, kaya ang kailangan po at ang dapat po nilang gawin, maipasa itong lahat ng mga subjects na sa curriculum po nila para eventually, sir, makasama sa graduation. Tama po ba? At saka yung sabi namin po ay alam po nila ito kasi they were actually deliberated as August or September last year. Ang mahirap dito po kasi sa atin, Ginoong Onin, hindi ko naman minamalahat, pero kadalasan Ginoong Onin, ang mga estudyante minsan, pag hindi pa ora de peligro, hindi nagsisink in. Ika nga, hindi seryosohin eh. Parang tumatanggi, Oo, tapos pagdating na 11th hour na, eto, mayroon na ako, kagagaling ko lang po, nakuha ko kasi student's office. Ngayon, kagagaling ko sa opisina ko, mayroon 2 estudyante doon. Sabi na lang, sir, kami po ay nag-submit ng ganito. Nag-submit sila, hindi pala yun ang hinihingi ng kanilang dekano. Ngayon, hindi sila makasama. So, zero deficiency in documents as well as in grades. Lalong-lalo na sa grades, sir. Kaya yun po, ngayon, ang sabi namin sa lahat po ng nakasama dito sa aming graduation, ay binibigyan po namin sila ng tulong para sa ganun mapabilis ang kanilang pagtapos ng kanilang mga curriculum at bibigyan namin po sila ng kung gusto nila ng panibagong graduation na sila kaagad ay bibigyan po namin. Ayun, malinaw po yun, sir. Meron ho ba kayong pinaka sort of final message sa mga estudyante ito na kumbaga hindi na ipasa itong nursing enhancement program? Okay. Ginoong Onin, actually, kanina lamang, natapos kami around 2:30, nagsimula kami kanina mga 11:30 ng aming
diskusyon uli. At ito po ang sinabi ko po sa kanila. Ang pagpasok mo sa isang eskwelahan, hindi naman nangangahulugan na kung ikaw ay na isang nag-enroll, ay sigurado kang makakatapos sa 4 o 5 taon kung hindi mo gagawin ang iyong dapat gawin na mag-aral. At ang iyong obligasyon bilang isang estudyante ay mag-aral. At kailangan po ay mayroon tayong sinusundan na pamantayan na ito nga sa mga pamantasan ay mga kurikulum. Ayun. At yung aming kurikulum, at ito po ay alam ng lahat na ang University of Perpetual Health System dito po sa Las Piñas ay recognize ito ng CHED and at the same period, second level accredited ng PACOCOA at lahat po ito ay alam nila yung aming mga gawain pang-akademisya. Ayun. So yun po, sana nga po maintindihan po kami ng mga magulang. Opo. Ako po rin mismo ay isang magulang. Subalit, hindi ko rin papayagan kung ang aking anak ay hindi nakatapos at pipilitin ko na ipapagraduate kahit hindi pa tapos. Dahil alam ko rin po yun na hindi po yun kahit kunyari kung kayo ay isang magulang, pipilitin natin, hindi saya ang darating sa inyo. Tama po. Hindi po. At sa palagay ko, lalong-lalo na sa aking mga minamahal na mga estudyante. Opo. Kaya ganito ako, naka-stricto rin sa lahat ng mga estudyante, lalong-lalo ng mga nursing. At saka, for students po namin, ay dahil palagi kong sinasabi sa kanila, buhay ang kanilang hinahawakan. Alright. At kung kami ay magpapagraduate ng mga estudyante na hindi pa handang humarap sa buhay at hindi pa rin handa na mag-alaga ng buhay, ay sa palagay ko, babalikan po kami balang araw. Ayun. Sana nga po maintindihan kami na ganito ang aming decision at pagkatapos ng mahaba namin pag-nilay-nilay, ganito pa rin po ang aming masasabi sa kanila. At matutulungan po namin sila sa madaling panahon kung sila'y babalik, mag-aral sila uli ng subject na yan, kagaya ng subject ng ibang mga estudyante sa ibang mga kolehiyo namin, yung departments and colleges, na babalik sila para tapusin po ang kanilang mga deficiencies. Nako, Director, maraming salamat po sa oras na ibigay niyo po sa amin at maraming mga estudyante mga nakapakinig sa inyo sa araw na ito at sana po ay naging malinaw ang inyong pong mensahe para po sa kanila. Director, maraming salamat po sa oras po ninyo. Maraming salamat din po. Walang anuman po. Mabuhay po kayo. Mabuhay kayo, sir. Mga kaibigan, si Dr. Alfonso Loreto, ang School Director ng University of Perpetual Health System Dalta. Ito naman mga kaibigan ang naging pahayag ng Commission on Higher Education, NCR, sa pakikipag-usap natin kanina kay Dr. Catherine Castañeda, ang Director po ng CHED NCR. Narito po. Hello, Director. Magandang hapon po. Magandang hapon po, opo. Hi, ma'am. Ma'am. Yes. Good afternoon, opo. Ay, Director. Yes. Opo. Kamusta na po? Pasensya na ako. Medyo na-atraso yung pagkukanik po namin sa mga... merong mga grupo ng mga estudyante mula sa University of Perpetual Health ang lumapit po sa amin. As we expected, they will complain the media. Okay. Ang pakiusap po nila ay hindi po sila maaring gumraduate kahit na hindi na ipasa yung nursing enhancement program. Opo. So, the thing that they failed, in the nursing program now, kasi ang ating nursing, I think you are aware that nursing curriculum, they have tightened it for the last how many years. The technical panel of experts have identified na mataas na ang requirements for nursing sa bansa natin. Para nga, we can have the competitive edge sa mundo and even locally. And therefore, they have improved the curriculum of nursing already. And before the students enter the nursing course, they are told kung ano yung mga subjects kukunin nila. Now, these two subjects that they're talking about is what you call, it's given in different names. No? Iba-iba ang tawag sa
sa course na yun, but it's basically audit or it's basically a review class. Okay. Kasi bago sila, hindi ba, we are already discouraging na mag-review pa sila sa mga review center sa labas, and magastos yun, and they are still going to tackle the board exam, which is not easy. Oo, it's not easy. And if I may compare, we are one of the countries na may competitive edge sa nursing, but we are also slowly getting out of that, in the limelight sa international natin, because yun nga, napakarami nating mga nursing students who are not able to really do the work ng professional nurse na talagang globally competent, parang ganon. Ngayon, dinagdag ngayon sa curriculum nila yung audit subject. Now, the audit subject is like, at the end of any course, it's like total review. Review yun. It's a total review. Oo. So, ang ibig sabihin yan, pag total review, they are aware na yan ay review of the entire nursing course. And therefore, mahirap yan. Now, the schools naman, gusto nila magkaroon ng competitive edge, kumukuha sila ng reviewers na mga magagaling. Opo. Natural, mahirap yung exam. So, many of the students, they say, pumasa kami ng first year, second year, third year, fourth year, tapos, pagdating doon sa audit, they did make it. And I must admit, hindi lang po yung school na yan, there are two others. So, it's the same kind of problem that we have encountered. At ang nakita namin dito is, they are aware of the subject, but probably they were not told that it's a difficult subject because it is like a review of the entire course. Parang ganon. Ngayon, kung before that sana, nagtanong sila sa school nila kung ano yung mga kailangan i-prepare in preparation for that subject, then they would be ready for that kind of exam. Kaya ang nangyayari ngayon, it's an afterthought. Nagre-reklamo sila kasi bumagsak sila, tapos they want to graduate dahil ang dami ng reasons binibigay. Siyempre, yung pagod nila, the money that they paid for it, all the difficulty. We understand that kasi parents are also really having a difficult time putting their children to college, lalo na sa nursing program. No? Roughly yan, mga 3 million per student yan sa nursing para makatapos ng buong kurso. Ngayon, ang problema dito is afterthought sila. Now, we make sure that the school explains to the student at the start of first year na yung mga subjects na yan kailangan nila kunin. Ngayon, well, there are some, there were cases of some students na in another school also, bagsak din sa lahat ng ganon. Ang ginawa nila ng school, pina-retake. The same number of students, bagsak pa rin. So, talagang bagsak. Now, they come to CHED asking for help. Sabi namin dito, we had a one whole day dialogue. Alright, mga kaibigan, ang inyong po napakinggan, ang pakikipagpanayan po natin kay Dr. Catherine Castañeda, ang director po ng CHED NCR, at halos parehas naman sila na sinabi ni Dr. Alfonso kanina. Ano po? At sa mga estudyante naman na maapektuhan itong naging pahayag ng kanilang school director at naging pahayag na din naman po ng CHED NCR director, talagang nakakalungkot, pero kailangan natin makipagkasundo at makipagtulungan sa ating pamparan na sa gayon, mga kaibigan, umayos naman po ang ating buhay. Kung talagang kailangan kunin at i-enroll muli ang isang subject, kahit pa isang subject yan, talagang kailangan po natin gawin sapagkat yan ang patakaran ay pinatutupad ng isang paaralan. Sa mga nais po makipag-ugnayan sa Responde Tugon Aksyon ngayon, maaari nyo kami tawagan 491-7844 at 491-7845. Maaari nyo rin kami text sa 0932-525-0268. Maaari nyo rin kami masundaan sa aming Facebook at Twitter account. Hanapin lamang ang salitang Responde o mag-email sa responde.ebc@gmail.com. Pwede rin po sa snail mail sa address na Maligaya Building 2887 EDSA, Quezon City. At ito, mga kaibigan, maaari nyo rin mapanood ng mga previous episodes ng Responde. Pumunta lamang sa YouTube at i-search ang Responde Net 25. Nagpapasalamat po tayo kay Dr. Elaine Galvez sa lahat ng bumubuo ng Galvez Clinics dahil sa mahusay na pagganap ng kanilang tungkulin na alagaan ang inyong mga kutis.
Ang Responde po mapaparad nyo tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes, alas 5:30 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Ang Responde, hatid ng News and Current Affairs team ng Net25. Ang serbisyo publiko po hindi pinaghihintay. Yan ang aming paniwala, kaya kami narito upang maging madali ang tugon, aksyon. Ngayon, ito ang Responde. Ako po si Onin Miranda. Kita-kita tayo sa Lunes. Enjoy your weekend.